teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Can guide you and teach you. Try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. O God, our loving Father, we come before you today with a heart full of gratitude for this opportunity to gather as a school community. We thank you for the talents and abilities you have best
upon each of us, and we pray that we may use them to see, serve you, and other in the best way possible. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Good morning, viewers. Welcome again to the new episode of the CSBN portal. This is me again, I'm Charmaine, and together with me is Jersey, the current SCB president. How are you, Jersey? I'm doing fine naman po. Okay naman po. Okay. Kasi tinatanong ko yan, Jersey, dahil alam mo naman ngayon ay maraming nagkakasakit. Okay? Maraming nagkaka-flu. May flu-like symptoms. So, kailangan yung mga learners natin, yung mga viewers, kayo po, you take care of yourselves kasi hindi natin alam kung ano yung sickness na makuha natin, no, if we fail to protect ourselves, our own health. Okay? So yun, and considering na may bagyo, I don't know, I'm not sure kasi hindi ako naka-check ng news kahapon kung andito pa rin ba yung bagyo. Okay, are you aware of that? Yes Jersey? po. Kasi I think the name is Bagyong Jenny. Yes. Jenny Miranda ba yun? Okay, so hindi pala. Alright, so yun, careful din. Wag tayong pag bumaha, kasi bahain dito eh. Kapag bumaha, wag tayong masyadong lumusong. Wag tayong lumusong sa baha kasi hindi natin alam, makukuha natin yung, alam mo ba yung yung nakukuha natin pag may baha, Jersey, yung leptospirosis, Yes, yun yung sakit na makukuha natin kasi I think there's leptospirosis is galing yan sa daga ba yan? Yes po. Tama? Okay, so yun naman. Anyway, punta na tayo sa topic natin. Ano nga ba yung topic natin ngayon, Jersey? So, our topic po for today is the World's Teachers Day po. Okay, saktong-sakto. Ngayon ba yan? Hindi pa po. Okay. Kailan ba yung World Teachers Day ina-observe? To be specific po, during October 5, which is tomorrow po. Okay, tomorrow. Ngayon ay 4, di ba? Yes. 4, 5. Okay, so sakto, i-advance natin. Okay, kasi wala tayong portal bukas eh. So ngayon natin pag-uusapan itong World Teachers Day. Anyway, ang Teachers Day dito sa Pilipinas ay 1 month. So nag-start ang celebration ng Teachers Day nung September 5. So bukas yung last day. Okay, so can you tell me, Jersey, bakit ito sineselebrate? At So, sino ang nag-establish nito? Anong organization ang nag-establish nito? As far as I know, yung UNESCO po, in-establish and dineclare po nila on October 5, 1994. Okay. Why? Bakit nila? What's the reason dineclare nila? In-establish nila itong day na to? They declared it to, of course, show appreciation po for our teachers and for our mentors, and to also show them na pinapahalagaan natin sila and that we do care for them. Okay. That's great. Okay, so bilang SCB President Jersey, I expect na may parang little program kayong prepare pero hindi ko naman i-spoil. Opo, secret lang Walang po. i-spoil. Gusto natin Surprise. i-surprise. Okay. So it's not just about appreciation, but okay, bago ko i-continue yung sasabihin ko, gusto ko munang magpasalamat kay Ma'am Imelda Macawili as usual. She sends us a star. Ilan nga ba? 500 stars. Okay, thank you so much, Ma'am Imelda. Mabuhay ka. Okay? So, yun. Going back to our topic, ano nga ba yun? Maliban sa appreciation, I think isang reason din kung bakit kailangan nating observe itong day na to, Jersey, is para mapag-usapan natin yung mga issues, mga challenges, at kung paano, yung struggles, at kung paano, ano yung makukontribute natin doon. Okay? Kahit na hindi tayo teacher. I'm not a teacher. I'm a guidance counselor. Pero I'm working with our teachers in the development
of our learners. Okay? And also si Jersey, she's an SCB president. She has also may mga responsibilities siya dito sa school. Okay, so we are working hand in hand para mabigyan namin ng worthwhile experience ang CSBN learners, CSBNians. Okay, so yun. I have a question here. Actually, it's not a question, but we are just going to share, something, Jersey, about our experiences, with our teachers. Ako yung teacher ko before. And ikaw, since you are still a student, okay? What's your experience with your teacher and how teachers, not just your teachers, and how they impacted you? Before po, nung grade 7 po ako, we had a teacher po, and we really favored and liked that teacher. And he made an impact po on us to the point na even when he left, naalala pa rin po namin siya. And the way he cared for us po and the way he taught us, kasi siya rin po yung advisor namin that time. Kaya hindi po talaga namin siya makakalimutan. So, yung pag-alaga niya po sa amin, like a second father na rin po, yung pagturo niya po sa amin. So, ayun po. Paano ba paano ba siya mag-care? Paano ba siya mag-care at magturo kaya siya nasasabi mo na may malaking impact siya sa'yo? Kasi po, yung way po ng pagtuturo niya is not like yung parang teacher lang. Parang it's also like how a parent cares for their child. Ganun po. Okay, so, kapag may problem kayo, nandiyan siya nakasupport sa inyo, parang ganun, yes, tinutulungan kayo. Okay, so, yan yung mga qualities, no, ng isang teacher na talagang na-appreciate natin. Yung parang, they show care, okay? Yes, kapag may naramdaman kasi natin na someone has nahihirapan po or struggling. Oo, struggling. Tapos, nandiyan sila to aid you, to help you para makausad ka. It's, nakaka-inspire yung ganun. Parang ikaw mismo, bilang estudyante, gusto mo din mag-strive. Diba? So ako din, may own experience din ako sa mga teachers. Of course, marami na ako naging teachers. Okay, so, actually, gusto kong compare. Okay. Kasi naabutan ko kasi yung mga old teachers yung mga matatanda na teachers. And how they handle the teaching. Yung Okay. pag-discipline po. Oo, yung discipline. Okay. So, yung dati kasi, yung mga old generation teachers kasi, siguro kasi wala pa yung child protection noon. So, sila, yung parang, minsan, gumagamit na sila. Okay, sige, share ko na lang. Nakakatawa kasi siya So, yung makulit kasi. Nung elementary ako nito syempre pag elementary makukulit, takbo ng takbo. Pag siya, talagang nangungurot talaga siya. Talagang yung one time nga talagang tinapunan, may classmate akong doon sa sobrang gulo ng klase. Yung takbo-takbo yung isang klase ko doon sa room. So yun, kumuha siya ng parang brush sa CR, din doon niya tinapon. Talagang sakto talaga Saktong-sakto yung saktong-sakto yung talaga yung ang tawag niyan? Yung pagbato po? Oo, yung pagbato Kaya yun. So, nakikita ko yung pagbabago as time goes by. Yung mga teachers na ngayon, they are very, close talaga. I mean, po sila? na nag-establish sila ng ng closeness at mas mild sila in terms of approaching their students, no? Unlike before na makikita mo talaga yung gap. May gap talaga between teacher and student. At kailangan mo talagang i-maintain yun, okay, as a student. You have to show respect, okay? You have to show so much respect to your teacher. And then ngayon, hindi ko naman sinasabi na walang respeto, okay, yung mga students. I mean, nagbabago. Ganun naman talaga yung education landscape As time goes by, as nag-i-evolve yung natin, yung generation, nagbabago yung generation, nag-i-evolve din yung educational landscape. Yung mga millennial teachers, at yun, pumapasok na rin yung mga Gen Z teachers, yung mga
um, yes, early ano ng Gen Z. Okay, mga yan. So, you can see naman they have established relationship with their students. So, ganun yung experience ko. How the impact? Okay, hindi ko, I would say na, dahil sa mga pangyayari ka doon, the discipline, sobrang disiplinado, at talagang we are so focused sa namin. Hindi lang naman ako, pati yung mga classmates ko, sobrang focus namin sa pag-aaral namin. At syempre, sino pa mang gustong matapunan, no? Or mapato ng eraser, mga ganun. Okay, ng ibang gamit. So, yun. Tsaka yung in fairness naman sa mga learnings namin, talaga natututo kami. Kahit nung grade 1 ako, talagang, kasi yun yung time na pinababasa kami yung literacy, napababasa kami. Grade 2 na ako, naging mabilis na akong magbasa. Okay? Mabilis na akong magbasa. So, yun, grabe yung discipline no, na binigay ng ng teacher ko. Ayaw kami pauwiin. Yung alas 5, dapat uwian na yan pero hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nababasa yung pinapababasa sa'yo. Ganun yung teachers dati. I don't know kung napapractice ba yan ngayon. Okay? So, yun, ano sa tingin mo, Jersey, yung mga challenges ng mga teacher? Yan, napapansin mo lang, na-observe mo lang? I think one of the challenges po, since after ng pandemic lang po, yung adjusting din po sa new normal, and of course, yung mga ibang teachers na kulang sa mga facilities, especially in provinces po. Yes, exactly. Yan kasi yung yung problema dito sa Pilipinas, yung resources natin Yes, kulang po. na kulang. Yun ang nangyayari. Kukunti lang yung mga bata na, kasi halimbawa, yung mga bata lang sila yung may dala, sila lang yung may resources, sila lang din yung Yung nakakapasok po. sila yung mas nakakuha nila yung learnings as compared doon sa mga bata na wala. Okay? Sa akin naman, Jersey, I think the challenge then, yung mga teacher nowadays is yung, I'm sorry sa mga sa mga parents. Baka ma-offend kayo, but gusto ko lang sabihin yung na-observe ko, okay? Sobrang grade conscious kasi yung mga bata ngayon. Napapansin ko, sobrang conscious. Pumapasok lang sila dito dahil lang ba sa grade? Ano ba mas prefer? Yung parents, ano bang mas prefer niyo? Yung learnings ng bata or yung grades ng bata? Kasi may ibang mga kahit hindi lang naman dito sa CSBN, kahit sa ibang mga schools naman na nagagalit, okay, yung teacher yung napapagalitan dahil sa hindi naging honor yung anak nila or bumababa yung anak nila. So yung question, lahat ng blame napupunta sa teachers, wherein dapat collaborative dapat, okay? Hindi lang teacher yung magtuturo sa bata, pati na lang yung magulang, at pati na rin yung buong community. Mm-hmm. Diba nga, lagi ko naririnig tong, yung proverb na to, kasi proverb siya, na it takes a village to raise a child. So, hindi lang po responsibilidad ng mga teachers, hindi lang po responsibilidad naming mga ACADS, non-ACADS teaching, dito mga nagtatrabaho sa school, yung anak nyo, may responsibility din kayo sa anak nyo. At I hope sana wag kayong masyadong pinipressure yung anak nyo pagdating sa grades. Mas gusto ko na pupasok sila dito na kasi gusto lang matuto. Yun yung primary reason nila. At hindi dahil pumapasok sila dahil lang maging honor, ganun. Okay? Kasi bakit ba nasabi yan, Jersey? Yan kasi yung ko sa may mga bata kasi pupunta sa office ko for counseling. Okay? Yung iba nagkaka-anxiety, nagkaka-depress dahil hindi nila na-meet yung expectation ng magulang nila. Okay? So I was told, I was telling them na ano ba mas important sa'yo? Is it grades? Okay? Or learning? Kasi kung ako, I really prefer learning. Pumapasok ka, you are motivated internally rather than externally. And according to studies, kapag internally motivated yung bata, mas nagiging self-dependent siya, self-reliant siya. Unlike sa pag external motivation,
motivation kasi yung grades is an external motivation, okay? So it's considered external. So papasok lang sila dahil gusto nilang yung reward na yan. Okay? Kapag once nawala yan, so anong mangyayari sa kanila? So it could lead to something else. Okay? At magiging mas ma-dependent sila doon sa grades rather than their own learnings. Okay? Do you have something to say, Jersey? Minsan rin po kasi, yung parents po, nagpo-focus lang po talaga mostly sa grades because they have expectations as the parents themselves. And ine-expect po nila na yung bata nila mag-fulfill sa mga dreams na hindi po nila na-commit. Okay. So parang frustration ng magulang yun. Oo, na nabibigay nila sa anak nila. So, I hope na mag-reflect, okay, yung ibang magulang dito ha, yung mga gumagawa ng ganito. Kasi hindi niyo po alam na nakaka-apekto iyon sa anak niyo. Sobra yung effect nun sa anak ninyo, okay? At hindi na siya nagiging healthy at hindi na rin, yun, instead of chasing their own dreams, they're chasing others' dreams. Okay, so ganun. So again, it's better na internally motivated yung bata. Okay? So yun. Hindi ko naman lahat biniblame sa inyo, ha? Sorry kung ganun yung naiisip niyo. But that is not what my intention is. What I mean is, magtulungan tayo. Kasi kami din, may mga pagkukulang din kami. Hindi naman kami perfecto. Pero yun nga, let's help each other. Okay? Para ma-achieve natin kung ano yung gusto natin sa learner natin. Okay? Anak ninyo at sa learner din namin. Kasi isa lang naman yung gusto namin maging successful sila in the future. Okay? Yun. Do you have something to say pa? Wala na ba? Okay. I think that's all for today. So, tune in pa rin kayo kasi mamaya ay si Sir Perry na po. Okay? Yes, bye! Bye! Thank you for having me here ulit. Okay, thank you, Jersey. Check sound. Hello, magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa ating usapang pagpapahalaga, no?
So, nakikita nyo, may mga kasama po ako dito at ito po yung ating mga mukha. Tanggalin nyo na yung ano. Nakakahiya, no? Tanggalin natin para makita itong mukha ng usapang pagpapahalaga. Face reveal po, sir. Okay? So, ngayon, ano kaya ang pwede nating pag-usapan dito? Kasi kung sinasabi doon nila, Ma'am Charmaine kanina, yung ngayong buwan ay mahalagang pinaparangalan ang tinatawag na, lalo na sa October 5, ang World Teachers Day. Yon. Tapos, ngayong araw din ay pinagdiriwang natin sa kapiyastahan ni Saint Francis of Assisi. Kaya nga po, maganda kung mapapanood nyo yung, doon sa Peregrine Assis, yung reels ko doon, no? In-explain doon yung buhay at mga virtues ni Saint Francis of Assisi. So, happy fiesta sa mga Franciscans po at may mga paris po na Paris of Saint Francis. Happy fiesta. Happy fiesta. At syempre, napakaganda po rin na pag-usapan din itong buwan na ito ay linaunch natin last Monday dito sa ating paaralan ang pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario. Yon, month of the Most Holy Rosary. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang historical background, yung month of the Holy Rosary, kung sino yung mga nagdala at nag-encourage na maging debosyon at ano po ang makukuha natin sa pagdarasal, pagdidebosyon sa ating mahal na inang Santo Rosario. Okay? So, ano kaya ang meron yan, no? Ano kaya ang pwede nating pag-usapan, Janine, at saka si share na din. Yan. So, subukan po natin simulan sa kung paano nga po nangyari yung pagsa-celebrate po ng Holy Rosary Month po. So, sa mga hindi po nakakaalam, mayroon pong gera, naval war dati po sa mga Europeans. And Battle of Lepanto. yes, Battle of Lepanto, kung saan yung European fleets and yung mga Islamic fleets po ay naglaban sa waters po. And yung mga ganda na bagay dun, is because kasi yung nagkaroon sila ng prayer ng rosary habang sila yung nakikipaglaban. Tama. So, sino nga ulit yun? Yung nag-order sa kanila na Si Pope Saint Pius V po. Okay, so salamat Janine. Sabi si Pope, anong Saint kwento Pius doon? Yung battle ng Lepanto. Okay, so yun yung promulgate at ang utos ng ating Santo Papa, anong sinabi roon? Na magdasal. Holy Rosary. Kasi yan po yung protection at talaga namang napakaganda na pag-uusapan natin yung mga ganitong kahalagahan ng ating debosyon ng Santo Rosario. Yes. Kasi noon pa yan, no? Hindi lang po ito on that, sabi pa nga, nagsimula po ito noong 12th o 13th centuries. No? So, yun po yung hanggang ngayon, atin pong tinatamasa yung mga trace, sabi ka, historical, the devotion of the Holy Rosary traced back to the 19th century when monks would recite the psalm as a form of prayer. Nag-start ito ng reciting ng psalms. Bago na-create yung pagkabuo na yung mga rosary beads na sinusunod natin ngayon. Yes. Sa pagkakaalam ko lang din po, yung rosary beads po kasi noon, ginagamit po siya for meditation purposes nung Middle Ages po ng Catholic. Correct po yan. Very good. So, makikita natin. Actually, this practice evolved into the praying ng 150 Hail Marys, no? So, yun. It corresponds to the
150 Psalms. So, biblically rooted po ito. So, galing po ito sa Bible, no? At saka, yung mga prayers din po natin ay powerful. Sabi nga ng mga pinatunayan ng mga Santo Papa, ng mga saints na po, na ito pong ating pagdarasal ng rosaryo, ating tool o weapon po natin against sa ating mga kalaban. Tama po, lalo na din sa Battle of Lepanto po, no? Yan. Doon po kung saan yung mga Europeans po is inutusan na or sinabihan po na mag-pray ng rosary. And dahil doon, kahit po yung odds po against them or kahit sila po yung mas labang po yung kalaban, Yes, may dahil po sa disadvantage pag-rosary nila, no, is nalamangan po nila yung at kalaban nila. nakuha po nila yung victory. Ayan. Napakahalaga po yan dahil para po sa protection niya, yung mga ganyan. Ginawang parang Panangga po. yung hopeless ka na matatalo kayo. Pero dahil sumandal kayo doon sa utos na mag-pray ng Holy Rosary at saka naman po ay nagkaroon po ng lakas At pag-asa, sir. pag-asa. Yun po lakas at pag-asa. Kaya ano kayang meron sa rosary natin? So, ang rosary, sinabi pa, it's the summary of the gospel. Bakit po? Kasi kwento po yan ng buhay ni Jesus. Saan naman pumupunta doon? Saan naman ang role ni Mama Mary? Si Mama Mary po, ang role niya ay part siya ng salvation. Kaya hindi po si Mama Mary Diyos, kung hindi siya po, may tinatawag na tayo, to Jesus through Mary. We ask the intercession of our Blessed Mother. Kaya hindi nakakatanggi yung anak sa hiling, sa pangungulit ng kanyang ina. Yan ang role ni Mama Mary. Kung bakit tayo paulit-ulit. Bakit paulit-ulit nga ba? Kasi tinatanong yan, bakit nga ba pag nagdarasal tayo ng rosaryo ay paulit-ulit? Sir, kasi po, kaya po siya paulit-ulit. Kasi every time po na nagbibigas po tayo ng rosary at kada po nakukomplete po natin yung rosary is nagbibigay po tayo ng crown po para sa ating Birheng Maria po. Okay. Nabibigay. Gustong-gusto ko yung sinabi mo, Janine. Yung nagbibigay ng Crown po. Crown of Roses. Opo, kaya nga po may tinatawag po, yung rosary po is tinatawag din na rosarium, which means garden of roses po dahil sinabi ni Janine. Ayan. So, at bakit sinasabi rin ba, bakit pa ulit-ulit? Tama po yun. Kasi, kung merong kang pag-love mo yung isang tao, di ba? Hindi ka po hindi ka po nagsasawang ulit-ulitin yung mga sweetest words. Ay, totoo po yan, sir. Yan po yung mga doon. At siyempre, mayroon, sabi nga ni Ma'am Imelda Makawili, Holy Rosary Prayers is an important devotion to honors Mary while focusing on the events in the life of Jesus Christ. Yes. Okay. Tamang-tama po, Ma'am Imelda. Thank you po. Correct ka po dyan sa iyong sinasabi that the rosary, important devotion po ito. Devotion. When we say devotion is not a worship, but to give reverence to highest due respect to that person. Yan. Kaya yung devotion is part of our sources of faith. Saan po yon? Sa sacred tradition. Yung mga nakaugalian po natin nga until now, pina-practice po natin sa ating pananampalataya. Yes. Okay, kasi 3 sources of our faith, yung Holy Scripture, yung tradition, at yung magisterium, yung turo ng simbahan. Diba? Yes, mga doctrines So, po. kung makikita natin yung rosary, nandoon na po lahat. Kaya nga, sabi nga, the summary of the history of salvation. Kasi kung titingnan po natin, kwento po ito ng una. Ano po yung unang misteryo na dinarasal natin? Mayroon po yan. Monday and Saturday. Ano po yon?
joyful mystery. Yan, yun po. So yung joyful mystery, kwento po yun ng una, annunciation, tapos visitation, tapos nativity, tapos presentation, and then finding of the lost child Jesus. Ibig pong sabihin, kwento po ng buhay ni Jesus. Nung nag-announce yung nung Archangel Gabriel kay Mary na magbubuntis siya hanggang pinanganak, hanggang inano niya sa presentation, dinala siya sa temple, and then yung yung finding of the lost child Jesus in the temple na nakipag-debate. Yun po yun, di ba? Yes. Tapos, pangalawa, yung mystery ng sorrowful. Yan naman, yung kanyang pagkasakit. And then, ano po yung sorrowful mystery? Nandito po yung the agony of Jesus. Yung daan po, way of His passion and death of Jesus. Diba? The agony. Sunod ay the scourging at the pillar. Kinurnahan siya. And then, the carrying of the cross. cross. Yun. Tapos, And then, The the crucifixion. crucifixion. of our the Lord. crucifixion. So, yun po yung kwento ng kanyang pag-journey ng kanyang passion and death. Tapos, after niyan, di ba, nung pinanganak, tapos yung passion and death, and after niyan, yung glorious mystery. Yan, yung glorious mystery ay yung Dito na po yung resurrection. kwento Jesus ng Christ. muling pagkabuhay, yung resurrection. Tapos, nung umakyat siya sa langit, tapos yung Pentecost, di ba mga mystery yan? Yes, Di ba? So, and then after yan, yung Assumption of Mary. Into heaven. And then, ito na po yung coronation Ni Mary, of the Blessed Virgin Mary as Queen of Queen Heaven and of Earth. Heaven and Earth. Tapos, ito po yung 2002, may dinagdag po si Saint Pope John Paul II ng mystery. At ang mystery na yan ay yung mystery of light, yung luminous mysteries. Yon. So, ano po yung mysteries of light? Yun po yung hindi na salo nun, yung mga tinatawag yan, the mission of Jesus. Okay? So, yung pong transfiguration, di ba? Tapos, yung the baptism of Jesus, the Jordan River. Tapos, the proclamation of God's kingdom. And then, ano po? The institution of the Eucharist. Ano po muna? Yung transfiguration. And then, the institution of the Eucharist. institution of the Holy Eucharist. Yun po. So, 5 po yun ng mga mysteries. So, we have 4 mysteries, and each mysteries has 5 mysteries. Yes. Okay, yun po yun. Yung ating pagdarasal ng Santo Rosario. At bakit pa ulit-ulit? Dahil mahal na mahal natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang Inang Maria. Walang makakahigit pa sa mga sweetest words. Walang kasi talagang mataas. Pero yun na lang ang pamamaraan natin bilang mga tagasunod, o mahal natin ang Inang Maria, mahal natin ang kanyang anak, kaya paulit-ulit tayong nag-pray-pray. Love language natin, sir. Love language, tama po. Kung ang CSBN ay ganito, di ba? We love CSBN. May love language tayo sa ating mahal na ina sa kanyang anak na si Jesus. Tama po. Okay, yung rosary. Kaya may tinatawag, what is rosary? Is full of mysteries. Full of mysteries. Okay, so napakaganda po. Sana napupulutan niyo po ng aral. Ano pang may sasabi mo, Janine? At Bernadette? So, dito po, since sinaselebrate na nga po natin yung month of the Holy Rosary, simulan po natin kung sino po ba yung nag-popularize nung pag-celebrate ng Holy Rosary or pag-celebrate ng pagdadasal ng Holy Rosary sa month of October? Siya po si Pope Leo XIII. Siya po yung Popularize na magdasal po tayo ng Holy Rosary every month of October and on daily basis din po dapat. Kaya nga po mayroon siyang mga encyclical letters na part din ng sources of faith natin, yung Magisterium. Yes, 11. Oo, na
ini-encourage, no, lahat ng mga mananampalatayang Katolikong Kristiyano na mag-devotion, magdasal ng Santo Rosario. Pino-promote niya talaga po. Opo. At kasi Saint Dominic din de Guzman, siya rin po ipinakitaan ni Mama Mary para ipalaganap yung pagdarasal ng Santo Rosario. Kung tama po ba, kasi dahil po ron sa may pinuntahan po siyang mission, no? Tapos yung pinuntahan niya po is hindi po sila naniniwala sa Diyos po. Kaya doon po ba nagsimula yun? Yun. Kasi para mag-convert, okay? Mailigtas yung mga kaluluwa ng mga tao. Yun po yung ano na yan. Tapos mapapanood yun yung live nyon, mas maganda. Panoorin nyo doon, bisitahin nyo yung Peregrine Assis. Doon po yun, no? Kasi doon po nakapost yung mga videos tungkol sa historical and theological background ng pagdarasal ng Santo Rosario. Di ba? So sa atin dito, naumpisahan natin, di ba? Umaga, bago mag-start ng klase, anong ginagawa nyo? Nag-Holy Rosary po. Hanggang second subject, second mystery, Tuloy-tuloy na po yan hanggang fifth. Yes. So, tuloy-tuloy at mayroon tayong isa ring devotion na talagang napra-practice natin dito sa ating paaralan. Okay? So, with that, maraming salamat at sana po napulutan nyo ng aral yung ating usapang pagpapahalaga. The family that prays together stays together. A world of prayer is a world at peace. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Hello, I'm Sir Paul Pulintay for another talk in our Let God's Word Guide Us. You may have heard already of a famous saying that goes, actions speak louder than words. This saying is actually
Hello, sir. Check sound. believed to have come from Benjamin Franklin of the 18th century, one of the founding fathers of the United States of America. But further research will bring us to a much older author, and that is of 13th century saint. We are talking of Saint Anthony of Padua. That saying, actions speak louder than words, was said to have been part of his writings in a sermon when he gave to a group of people. So, what does that mean? Yung actions speak louder than words. Probably it will help us to understand the challenge, mystery of the incarnation. Kasi the mystery of the incarnation is the Word became flesh. So, paano natin niya i-connect? No? Actions speak louder than words. One of the weaknesses of human beings is that we sometimes say things that we actually do not do. Our words do not match our deeds. Pero kay Jesus, as the Word, who became flesh. That in itself is a message to all of us. So, parang ganun din yun, dun sa actions speak louder than words. The real attitude actually of a person is not seen by what he is saying, but what he is doing. And sa scripture, we find a passage of scripture to solidify this. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 21, sabi ni Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven." So not everyone who says, Lord, Lord, not everyone who worship the Lord with their mouth will enter the kingdom of heaven. But sino ang capable or will be graced to enter the kingdom of heaven is those who will do the will of the Father. And that is, of course, an example that Jesus gave us. He did the will of His Father. He obeyed. And He is the Word incarnate. The Word who became flesh. So, malaking hamon po ito sa atin na sabi nga, no? It's about time, probably, kung it's not yet too late if we all start in our own small way, no? To say what we mean and to mean what we say. Diba sa Tagalog, in Filipino, we have this saying, pangatawanan mo ang salita mo. Panindigan mo ang sinasabi mo. So, ang words na hindi natin nilalagay sa action, walang saysay, walang kwenta. So, actions speak louder than words is a big challenge to us. And the example is no less than Jesus Himself, the Word became flesh, to really say what we mean and to mean what we say. Kaya nga, di ba sabi nga ni Jesus sa mga Pharisees, do what they say, but do not follow what they are doing. So, pag mali ang action, we are not supposed to follow that. And again, the challenge is for us to become like Jesus, the Word became flesh, to put into life, to put into action, to inflesh the words that we are saying to one another. Lalong-lalo na when those words are love. No? When we love someone, love is seen best in action, not in empty words or promises. So I hope you have learned something today. We have learned something today.
from the episode of what we call Let God's Word Guide Us. Thank you for listening. Do not hesitate to share to your friends if you find this video, short talk, helpful in your own spiritual life and in your own personal development. Bye-bye. God bless. Nada menos, no, UNESCO. And paano naging 1 month ang celebration, Ma'am Charmaine, from a World Teachers Day noong October 5, 1994? Paano siya naging 1 month ng celebration ulit? I haven't researched on that, sir, but I think naging 1 month para, kasi dito sa Pilipinas, may mga activities tayo eh. Diba? Most of yung mga observance day natin, yung mga commemoration day, may mga activities tayo. So, kaya siya ginawang 1 month din pagdating sa Teachers Month. Kaya hindi siya day, month siya kasi buong month siyang sineselebrate. Okay. Ikaw, Sir Perry, lalo na si Mr. Peregrine Asis, ano? Ito, parati ito nagla-live na, no? Sundan niyo po siya. Anyway, baka mayroon ka ng talk about the Teachers Month, sir. Bakit nga ba naging from a Teachers Day, World Teachers Day, to a Teachers Month celebration? Okay po, sir. Kailangan natin, ang nasa akin pong pananaw, binibigyang diin po yung teacher, hindi yung day, kung hindi yung buong buwan para naman matreasure or ipangalagaan yung mga teachers. With that po, may mga iba-ibang mga institutions na mayroon silang mga plans of activities or programs para sa mga kaguruan nila. Okay. Nasa institutions po yon. Kaya binibigay ng siguro yung kagawaran, kung sino mang ano dyan, nag-declare na itong month na ito pwede mamili ng mga activities para sa pagpaparangal sa mga kaguruan. Okay, very good, ano? And for your information, Sir Perry and Ma'am Charmaine and our viewers, no, kasama sila Ma'am Imelda Makawili and meron tayo kaninang student from STI. So si basta kinamusta ko rin siya para sa kaalaman, ano. Actually, there was a bill, may proposed bill sana
ng October 5 of each year ay walang pasok dapat sa private and public para makapagpahinga yung mga teachers. Pero dahil parati tayong binabagyo sa Pilipinas, class suspension, kaya isa sa mga reason naging Teachers Month ito, kasi para yung awareness ay lumaganap at hindi lang isang araw at yung bill na yon ay hindi ata na aprubahan eventually. So kaya yung celebration in-extend na lang ng World Teachers Month. And ang napakagandang mensahe nito, although sabi ni Ma'am Charmaine kanina, nakikinig ako sa iyo, Ma'am, pinapanood ka namin ni Mr. Peregrine, sabi niya, hindi daw siya teacher. Excuse me, hindi ka licensed teacher, you are a guidance associate, but as someone working sa CSBN, the school considers you as an educator. Di ba, Sir Perry? Yes po. Yun po yung Yan. pinaka natin, educator, sir. Yes, educator kasi patuloy kang Yan. nag-educate sa mga bata at sa sharing mo pa nga kanina na marami tayo mga parents. Ayan, no, nagpatama pa si Ma'am Charmaine kanina. Nag-educate siya ng mga parents na huwag kayong masyadong maging grade conscious kasi na-stress po yung mga anak ninyo. At ang ganda ng binitawan niya, Sir Pering salita. Ano ba gusto nyo? Grades o yung learning? Ayun. Kasi actually sa panahon ngayon, Sir Perry, di ba very clear? Learning is the outcome na is desired sa school, hindi yung grades. Yes, so mga parents, ayan po, educatress yan. Hindi man siya licensed teacher, pero licensed guidance po siya sa nag-educate siya sa atin. Tama ba, Ma'am Charmaine? Yes po, Hindi sir. ka man nagpaparinig noon, ano? That's actually based din sa mga studies, yung mga Yes, ganun oo. po yung outcome po kapag nagiging grade conscious more yung isang tao. Okay. So yun po. Yes, and siguro sa atin maganda din digo sa the way we celebrate, no, hindi man tayo bongacious dito sa Colegio de San Bartolome de Novaliches, pero we will have our own way of celebrating World Teachers Month, and it's supposed to be tomorrow, no? Yes, tomorrow. Yes, tomorrow. Maghanda din kayo kasi pagpupuyatan din ni Sir Paul, no? We will try to communicate to all the teachers of the world, no? I'll give a message to all the teachers of the world. Kasi lahat naman ay kailangang pahalagahan. Sabi nga ni Sir Perry Green Asis, no? Sa usapang pagpahalaga. Ang pagpapahalaga sa mga guro, sa mga nagtuturo, no? Actually, sa Philippines lang medyo dihado ang teachers. Alam nyo ba yon? In other countries, like in Japan, in New Zealand, ang pagtingin sa teacher napakataas. As in parang equal siya sa medical profession and including the salaries. Kaso tayo ay third world. Third world tayo, no? So not well paid ang ating mga teachers, but the awareness, sabi nga ni Sir Perry, the awareness ay patuloy na nag-i-spread. At ang good news nito, even with the advent of the 5th Industrial Revolution of the 21st century, di ba, alam nyo ba na may mga teachers ng robot? Yan po, Yes sir. po, sir. Papalitan ba talaga ang teachers? Kasi sir, ang teaching po sir ay it involves emotions. Alam mo, yun yung wala sa sa robot eh. Yung Sa emotion. artificial intelligences. Well, yun sir, sila, they can supplement. Yun yung purpose ng AI to supplement doon sa teaching. Pero hindi ibig sabihin no, na kaya niyang ang tawag niya sir, i-replace. palitan, Yes. i-replace yung teachers. Okay. Ikaw, Sir Yun Perry. po yung sa akin, sir, ha? Yun po yung sa akin. Ikaw, Sir Perry, hindi ka natatakot naman nandito na yung mga robots, nandito na yung mga artificial intelligence. Nahuhuli lang sa atin kasi third world tayo, no? Pero in other countries, grabe na po. They are now very influential. Sa tingin mo ba mapapalitan yung profession mo, Sir Perry? Hindi po, sir. Hindi. Kasi Bakit? po, Bakit?
Yun ang kulang ngayon. Maski ngayon na napapakinabangan kasi lalo na yung mga bata, lahat po tayo, minsan aware na po tayo na may artificial intelligence na mag-research sa'yo. Nandiyan na isang click. Pero mapapansin mo, iba pa rin yung personal. Iba pa rin yung nagsasalita na nararamdaman mo. Kasi, kumbaga, yung flesh, na-in-flesh ka, nabubuhayan ka, na kumbaga yung espiritu ay talagang nararamdaman mo at nakakapag-isip ka po ng malalim. Yes, and now we will also provide our viewers, lalong-lalo na mga our learners who may not be watching us live now kasi may klase sila, no? Pero eventually, manunood sila sometime later or at their own convenient time. Ito yung maganda sa portal no? Because of technology, they can watch at their own most convenient time the CSBN portal. And this is now according to research. While other professions are nanganganib kasi mapapalitan na sila ng robot, isa dyan sa Japan, ang dami mga restaurants actually kokonti na ang employed kasi robots na ang nagpapatakbo. Push button ng order and then isi-serve sa iyo ng mga mechanical entities, isi-serve. Isa lang at dalawa na lang ang natitirang empleyado. Wala nang security guard. In fact, yung Prince of Brunei, wala na siyang personal security guard. Robot ang nagbabantay sa kanya. So, maraming professions po ang marireplace na ng robots and artificial intelligences. But according to research, the teaching profession can never be replaced. At yun ang sinasabi ni Ma'am Charmaine because may personal component, nasabi ni Sir Perry, and what is most effective sa education. And only a human being has the heart. Sa robots and artificial intelligences, program yan. So, good news po yun. And siguro sa ibang nag-iisip ng course, huwag nyo pong nakalimutan yung teaching profession. Kagaya ng isa sa mga pinapanood ko, yun ang kasamahan natin, Sir Perry, dito, Ma'am Charmaine, nagtuturo siya paano i-maintain yung mga sira. Hindi man siya teacher, pero through social media, through technology, si Sir Jonel tinuturuan. Hello guys, andito tayo, may sira, yung aircon, yung pintuan, yung mga faucet. Tinuturo niya. Kaya ba gawin ng robot yon? Hindi kaya yon, sir. Kaya siguro yung pero yung pag-fix, pero yung personal. Yung connection. Yung hello guys, ganito, nandito na naman tayo, nandito yung pusa niya. Ay, nakakagiliw panoorin, Sir Perry. Lalo na yung sumasayaw-sayaw pa na. May pasayaw-sayaw pa siya habang namumutol siya ng saging. No? Technology is here to stay. We are friends ng technology. But, pagdating sa teaching profession, the teachers will never be replaced. So, happy World Teachers Day po sa mga CSBN teachers, sa RCBN ES educators, and all the teachers worldwide. Okay. Yes po. Sir, I think magbasa po tayo ng comments. Sige. Kasi ang dami na pong comments. Okay. Si Ma'am Imelda po sabi niya, proud po ako sa mga teachers sa Pinas kasi magagaling po ang mga students. Magagalang po ang mga students. Magaling po sila magturo. Okay? Thank you. Yan. Sabi din po ni Ma'am Teresa, hi Ma'am Teresa, teachers are irreplaceable. Happy Teachers Day, CSB. And Happy St. Francis Feast Day. Teacher din yan, di ba si Ma'am? Yes, si Ma'am Happy Teresa. Teachers Day, Ma'am Teresa, and all the teachers sa iyong school. And of all teachers na nasa public school system. Okay? Ayan. So, shout out sa mga learners natin na gusto magpa-shout out. Ang dami na hindi na namin mababasa lahat. Chi Flores. Shout out. Yan. Pati nagsa-shout out ng ating directress, galit na ma'am. Hintuin na lang natin. Anyway, sige. 11 na. Okay. 11. So, we would like to greet you again to all the teachers sa CSBN, sa RCBN ES, sa public school teachers sa Philippines, and all the teachers worldwide. Ngayon, para hindi tayo makapiright, Sir Perry, meron tayong bagong modus ngayon. Hiramin muna natin tong kanta ng mga
Jesuita. Yeah. Actually, ito po ay school anthem ng Ateneo de Iloilo, Santa Maria Catholic School. Pero composed by Manoling Francisco. Yan. Siyempre, sasabayan tayo ni Ma'am Charmaine. This is a song intended for all the teachers and of course, all our viewers ng the CSBN portal. We thank you and we appreciate your support. Okay? Sir Perry, 1, 2, ready, sing. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Mga teachers, continue to love and serve the Lord. We love you, CSBN Cares. Bye-bye! Let us remember that we are the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, we thank you for the opportunity to gather together and learn in this class. We ask for your blessings and guidance as we continue our studies. May we be open to new knowledge, gain wisdom, and understand better the world around us. Thank you for making this activity a success. Together, we established many new things. May you bless us with your never-ending love. Grant, we beseech thee, Almighty God, that the words which we have heard this day with our outward ears may through thy grace be so grafted inwardly in our hearts. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.